Ngayon, gagawa tayo ng sleeves. So, ang armhole natin is 21. So, sa 21 na armhole, karaniwang deepness ko na ginagamit is 6.5 or 6. So, boundary muna tayo dyan. Tapos, from here, down, sukat tayo ng 6 or 6.5. Ganyan. Sukat natin ng, kasi 21 yung armhole. Tapos, diretso ko na niya ng 1 inch na allowance. So, dapat sukat tayo dito ng 11.5. So, 11.5 na dito, tapat siya dito sa 6.5. Kulang yan. Kaya usog tayo konti. Dapat, itong pagkatupi, pantay siya. Sukatin muna natin siya. 10 and 1/4. 10 and 1/4. So, dapat magkapantay talaga siya para hindi siya tabingi. 10 and 1/4. Dito sa gitna, dapat 10 and 1/4 din. Tapos dito sa dulo is dapat 10 and 1/4 din siya. Yung length niya is 15 kasi 3/4 yung sleeves. So, pin muna natin siya para stable yung sukat. So, ganito lang kasimple gumawa ng sleeves. Yung armhole is 21 plus 1 inch na allowance. Magiging 11.5. Yung 1 inch na allowance, yan yung sewing allowance. Dito tayo mag-marking sa 10.5. Tapos yung 10.5, marking dito tayo ng allowance para sa tahi. So, 10.5, hatiin natin ng 4. So, magiging 5 and 1/4. Then, 2 and 6/8. 2 and 6/8. So, dito, atras tayo ng 1/4. Dito, abanti tayo ng 1/2 inch. Tapos, yung plastada ng French curve is ganyan. Sa gitna, tapos dito, padulo. Then, dito sa kabila, ganyan siya. Ito lang natin sa may 10 and 1/4. Dapat padaan siya dito sa 1/4. So, ito, para makakuha ang form, angat lang tayo konti dito. Ganyan siya. Ayusin na natin yung pagkaguhit. Tapos yung length, dito natin kukunin. Length is 15. So, plus allowance na 1/2 is 15.5. So, straight na natin siya forward. Ganyan. Kasi yung fold niya dito is malaki. Mga 1.5. So, lagyan natin siya ng allowance na 2. Sama na yung fold. Yung sukat niya dito is 11.5. So, 1/2 ng 11.5 is 5 and 3/4. 5 and 3/4 plus 1 sa swing allowance is magiging 6 and 3/4. So, yan na yung sleeves natin.
sa pinakadulo lang ng cord roller gamitin natin. Review 6 and 3/4. So ito dito is 11 and a half. So kung mababa lang yung sleeves, halimbawa 7 or 8, dito tayo magsukat. Tapos ganyan, straight forward natin. Tapos yung sukat dito sa sleeve hole, ganyan. Pero ito 3/4, dito tayo magsukat para sa 3/4. Or kung long sleeve, habaan pa natin siya hanggang umabot siya sa long sleeve. So ngayon, yung ginagawa natin is 3/4 lang na sleeves. Ito na siya. Tapos dalawang piraso na ito, left and right. Tapos i-cut na natin. Ganito lang siya pagka-cut. Para makuha yung eksakto na allowance doon sa pa-fold. Ganyan siya pagka hinat. Fold natin siya sa ilalim para pantay yung allowance sa tupi. Dapat pantay siya dito na side. Tapos isang cutting na. Meron na yung sewing allowance. Tapos cutting natin dito. Ito na yung sleeves. Ready na siya itahi. Pero kung long sleeve siya, blazer, meron ding isang paraan sa paggawa ng sleeves sa long sleeve. Lalo na sa blazer, yung side cutting, yung dito, ang may hati. Tulad nito. Karaniwan ginagawa ito sa tuxedo. Papakita natin yung video kung paano natin ginawa ito. Ganyan siya. Tapos kung halimbawa gawin natin parang ganito, ganyan na siya. Yung difference lang niya, cut siya dito at saka dito sa likod. At dito, meron siyang form sa may siko. Tapos slit siya dito. Pero kung beginners pa, mas maganda kung ito ang gamitin kasi mahirap yun i-cut. Iba yung procedure niya.